Night. Una po sa lahat ay kinikilala ko ang dakilang liwanag na siya po ang God Almighty, na siya ang naging langit na Diyos Ama, lupa na Diyos Anak, Adan na Diyos Espiritu Santo. Kinikilala ko ang nilikha ni Amang Adan, siya po si Eva, Diyos Espiritu Santa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Ama, Ama Martiniano Managelo Damagan Talosig, siya ang personal ng langit. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Anak. Siya si Inay Maria Conchita Santiago Ilagan. Siya po ang personal ng lupa. Kinikilala ko ang divino personal ng Diyos Espiritu Santo, ng divino personal ng Diyos Espiritu Santa, Ama at Ina ng Sanlibutan, Ama at Ina ng Sanlibutan na sila po ang pinagmulan ng ating buhay at ng ating katawan, at sila din ang pagmumula ng walang hanggang buhay at walang hanggang kaginhawaan nating lahat. Kinikilala ko po ang dalawang pag-ibig na aking pinagmulan, ang aking ama si Dalmasio Vilma at ang aking ina si Wilma Dalmasio. Kinikilala ko po ang lahat ng trumpeta, maestro at maestra ng Motherland at ng Promised Land, yung mga nauna at yung kasalukuyan, na sila po ang nagsasaysay ng katuruan, iisang Diyos langit lupa adan, katlahit sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nanonood sa aming pong YouTube channel, sa aming pong Facebook Live, katlahit po sa ating lahat, mga kapatid ko. Ako si Alma na narito sa Motherland, sa Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Dito po kami sa Cagayan Valley, Region 2, Philippines. Diyos sa Pugatlight. At isang masayang araw sa ating lahat. God light sa ating lahat, mga kapatid ko. So, the last Saturday nga po ng buwan ng June, mga kapatid ko. So, ito mga kapatid ko, isa na namang edisyon ng aming pong pagsasaysay, pagpapaliwanag at pagpapatutuo ng katuruan iisang Diyos langit lupa adan. Sapagkat napakarami po ng mga bagay o ng mga pinaniwalaan po natin, pero ayon nga kay Ama Martiniano, ang mga paniniwala na yan, mga kapatid ko, ay hindi po yan sila yung original o yung totoo, mga kapatid ko. So, marami ang nagsaysay, marami ang nagsabi ng salitang Diyos. Ngunit ang salitang Diyos, o ang Diyos na ipinakilala po sa amin, ang Diyos po na ipinakilala po sa ating lahat ng matagal na panahon, kasi sabi nga kanina ng nag-preaching, sabi niya, sabali kanu iti Diyos ti relihiyon, sabali kanu mat iti Diyos iti naduma-duma nga relihiyon, sabali mo lang ti Diyos iti dahito nga susuro. Adyo nga min sarita nga Diyos, mga kapatid ko, kung titignan po natin, parang patunay isa lang yun. Walang kaibahan. Pero marami ang nagsasabi, kasi alam naman natin maging sa relihiyon. Alam naman natin yung salita po na sabi nila, mga kapatid ko, ay iisa lang ang Diyos. Kaya nga po, being iisa yung Diyos, paano natin patutunayan yung iisang Diyos? Kaya nga dito sa katuruan po na ito, sabi ko nga, aduti ko nada nga Diyos, kapsat Diyos nga kunana tatay, ang relihiyon kasi, ang Diyos na ipinakilala sa atin, mga kapatid ko, almost tama naman yun eh. Kasi may Diyos silang ipinakilala, isang tao siya. Pero sabi ni Ama Martiniano, isang karumal-dumal na kasalanan, no? Kagaya ng isang kapatid na lagi ang sinasabi, ang motherland should be ay magbalik loob kay Yesu Cristo. At ito, kanya ang tunay na Diyos. Kung titignan natin at atin pong pag-iisipan, lilimiin po natin, ang salita kasi or ang itinuro nila sa atin, or kung bagay po na kagaya ng sinasabi nila, mga kapatid ko, na ang Diyos
na si Jesucristo, yung nga ipinako sa krus. Imagine mo yan, no? So, being ipinako sa krus, mga kapatid ko, ano pang klase, no? Kung titignan natin, napakasama ng ugali ng tao na ang Diyos kaya niyang patayin, diretsong usapan. Kasi pinatay si Jesus Christ. Mga kapatid ko. So, kumbaga dito sa katuruan pong ito'y isang bagay na sinasabi ni Amo Martiniano nga, kunana, daytoy nga sursuro hang nga mabaling nga pagangawan. Kathang nga masapul a pagangawan. Apay, tati sinuman kapsat nga mangperdi iti daytoy nga sursuro, iso ti umuna nga maperdi. Kat kunana, kapsat, ngam iti relihiyon uno iti pamati nga inpakaamuda kada tayo, kabsat ko, dahil takot pinagangawan da ti Diyos da. Kasanuda nga pinagangawan, imagine mo yung ipinakilala nila si Jesus the Christ bilang Diyos siya. Pero imagine mo, ipinako sa krus at pinatay. So, gaano, kaya nga noon, sinasabi pa namin noon pa, na imagine mo yung aso nga, yung pusa, mayroon siyang tinatawag na animal right. Mga kapatid ko, at maging yung bata, mayroon ding tinatawag po sila na Bantay Bata 163. Then yung Diyos, pahirapan, ipako sa krus, at patayin, wala lang. Hindi ganon. Okay sana kung titignan natin, kasi sabi nga nila, kasi ito ay bagay na pagpapatutuo niya bilang Diyos. Ngunit very brutal. Napaka-brutal ng ginawa nila. At tao ang gumawa sa Diyos. Imagine mo yun. Tao ang gumawa ng very brutal sa Diyos. Anong gusto niyong ipakita dito? Na napakasama ng tao. Mga kapatid ko. At kaya nga dito ang katuruan ito, sinasabi namin na kahit sinasabi nila na wala kayong batayan, kung buksan nyo mga isipan nyo at mata nyo, mga kapatid ko, kaya nga sinasabi namin, ang batayan, ako yung nagsasalita. Ang aking batayan sa aking sinasaysay, ito yung katuruan or ito yung iisang Diyos langit lupa adan. Ito po mga kapatid ko, ito yung batayan ko. Na ang batayan na iyan, mga kapatid ko, isa man dito ang wala, ay wala tayo, hindi tayo mabubuhay. Isa man dito ay wala. Gayon kung ipupunta natin sa sinasabi ng batayan ninyo na libro Biblia, kahit walang libro, mabubuhay ang tao. Ibig sabihin, ang libro Biblia, ang pinapakinabangan man ng iilan, pero hindi lahat ng tao pinapakinabangan niya at bumubuhay sa kanya. Hindi po ganon. So, kaya nga, dahil nga dyan sa kwento po na yan, pinapatunayan natin na ano ang patunay namin sa Diyos. Ang patunay po sa Diyos, mga kapatid ko, ay siya po yung bumubuhay sa atin. At we cannot live without it. We cannot live without it. Ano yung sinasabi ko? Hindi tayo mabubuhay kung walang lupa. Hindi tayo mabubuhay kung walang langit. Hindi tayo mabubuhay kung wala tayong pinagmulan. Kasi wala tayong pinagmulan, mga kapatid ko. Kaya kailangan po, kung titignan natin, si Jesus the Christ na namatay siya, mga kapatid ko, wala man lang epekto sa atin. So, paano ito? Pinapatunayan lamang niya na ito hindi pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Mga kapatid ko. Ngunit, ang katotohanan, ang ipinakilala nilang Diyos sa atin, mga kapatid ko, na pinanlinlang nila sa atin is actually, pinagkitaan nila ng pera. Mga kapatid, ito yung napakahirap, ngunit katotohanan. Dahil ang relihiyon, mga kapatid ko, alin mang relihiyon, ay napakayaman. Mga kapatid ko. Kaya nga sabi nga ng isa sa mga narinig ko noon, ang sabi niya nga, kailangan mong mahalin ang libro Biblia, kanya, at pag-aralan ito, dahil ito ay magbibigay sa iyo ng limpak-limpak na kayamanan. Ilan sa kanyang mga ipinaliwanag at patunay
ng libro Biblia ay makakapagbigay ng limpak-limpak na kayamanan sa iyo. Una pa naman, ang pinaka mayaman at unang relihiyon, Romano Katoliko. Pero imagine mo, ang mga sumunod ay naging yumaman din. Ang Church of England, ang Iglesia ni Cristo, Church of Christ, maging mga kapatid ko, ang kahit sabihin pa natin, yung mga huli na ito. Mga kapatid ko, kasi maging si Eli Soriano ay huli na rin. At huli na rin maging si Kibuloy. Pero makita mo naman, kayamanan niya. Mga kapatid ko, hindi lang kayamanan, maging ang impluensya. Ngunit ang katuroang ito, napaka mahirap siya. Napaka-pobre ng paniniwala ito. Bakit? Mga kapatid ko, sapagkat mga kapatid ko, wala siyang ipagmamalaki na kagaya ng mga mayroon sa kanila. Kaya nga mayroon pang nagsabi noon sa amin na yung mga gadget nyo, local lang yan. Okay, walang problema yun. Kasi wala tayong magagawa. Kasi yun ang mayroon. Dahil naniniwala ako na kahit pa yung mga sinasabi nila na ilan lang naman kayo, ang napakahalaga dito, mayroong gumaganap. Kagaya nga ng sabi nga ni Ama noon, na sabi niya, basta laad damay maysa, agtuloy ang tiklan. So, anihin mo ang milyon kung ito'y hindi sa katotohanan. Mga kapatid ko. So, paano natin patutunayan ang katotohanan? Sabi ko nga sa inyo, patutunayan ko ang katotohanan sa pamamagitan mismo natin. Anong katotohanan mayroon ka? At anong katotohanan mayroon ako? Tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Hindi tayo nabubuhay, mga kapatid ko, sa ibabaw ng libro. Hindi. At tayo ay nabubuhay dahil sa buhay natin, hindi dahil kay itong sinasabi na Jesus the Christ. Ito isang salita na, kumbaga parang, mayroon kasing nagkomento noon na, hindi ko man sinasabing mali. Kasi mayroon kaming isang kapatid noon last week na nag-preaching siya. Then, ang preaching niya is tungkol sa, diretsong usapan si Sister Angelita. Then mayroong hindi naman komento talaga yun, pero maganda yung sinabi niya na yan ang maganda, sabi niya doon sa nag-preaching. Kasi hindi kagaya ng mga ibang nag-preaching na puro negative ang sinasabi kay Jesus Christ. Yun ang sinabi niya. So, kaya nasabi ko nga, ang katuroang ito, mga kapatid ko, ay bumabase sa isang Diyos langit lupa adan. Ngayon, kagaya kanina ng host, ang sabi niya, anya nga min dayta aya nga man nakabaling nga Dios isu dayta nagbaling nga tao ngani amaadan ko na isu dayta tinakan-anos na kapaspasensya. So hindi nga kung tutuusin natin yung ugali na yun sa Diyos yun. Pero kung sa atin, mga kapatid ko, sabi ni Amo Martiniano, sometimes we stand, sometimes we fall. Sometimes we stand, sometimes we stumble. Imagine mo yan. Bakit? Sometimes we stand, sometimes we fall. Minsan kaya nating panindiganan yung mga bagay na kabutihan. Pero sometimes, hindi natin mapatunayan. At minsan pa nga, ang katotohanan ay mismo tayo pa. Mga kapatid ko, yung nagko-cover o nang babaliwala ng katotohanan. Bakit? O paano kung sinasabing tayo pa nga minsan, mga kapatid ko, ang nang babaliwala ng katotohanan? Yes, because of the name of the money. Gapu iti kwarta, dadya kinapudno, mapagtalikodanan. Gapu iti kwarta. Ngabsa. Kaya nga minsan dito, mayroon ako isang kapatid na kausap. Ito mga kapatid ko, ito ay free will. Free will, free. Ibig sabihin, nasa atin lahat na umunawa ng salita. Ang sabi niya sa akin, iti may sa kanunga sa gubanit, katdong mo ni Apo Diyos,
nga masapul apagyamanan ti tunggal may isa kada tayo. So, ibig sabihin, diretsong usapan ang sabi niya, pagka isuna ka no ti adaan sa gubanit na, agyaman isuna iti dungo iti Diyos. So, kunak met, kaya kunak man no iti sakit, kat naggapo, iti sakit ka naggapo ti baso. Wen kunana. Ngam iti panakarik na tayo, dahi nga sakit kunana, dungo ni Apo Diyos dahi kada tayo. So, kunak na imbaga kanya na, kaya't ngarod nga sawain. Pag nagkasakit ka, agyaman ka ti Diyos. Wen, basta nagsakit ka, agyaman ak iti Diyos. Hamo nga duhang ka nga dumawat ti pamakawan. Ta, di jikit nagpasulan. Tatakunana, among ti pa nagibaga kunana. Iti pa nagsakit ko, agyaman ak kunana, Diyos ko ta, imparik ng kanyak ti dungo. So, kung naggarod, ibig mong sabihin, kaya among di sarita, di pa nakaawat di sa ko. Iti putnula unay na kuna ni Ama Martiniano, iti sakit. Iti pa nakarik na tayo, dahi nga sa gubanit, kat muna kada tayo, tama iparik na kada tayo, dahi ta, kat pasot nga amirisan tayo, panunutan tayo, no anya dagita nga nagapuan ti sakit tayo. Ipakawan tayo, kat pasit, sumarunod di pa nagpakawan, dalan na gapungarot ta malagi mo, gaputan mamuha mo, dahil nga sa gubanit nga nariknam, kaya't nangarod nga sa uwan, nawatan mo't, natanggap mo mo't, dahil nga nagbasulang, nga isot ipundong gapo, kaya't nasa uwan, hamu aramitin. Kasi di pasit na ti pa nakaawat ko gini Ama. Tata, iti pa naglabas, marik na ulit, dahil nga sa gubanit. Ngamin di punto di pa nakaawat ko di sarita na nga pagyamanan na kano iti Diyos tatay di nga anyaman na marikna na dungo ni Apo Diyos kang kuwana. Siya ko na saang ngarod nga basol mo di jay. Kuna na kanya ngamin ko na ni Ama iti sakit dungo ni Apo Diyos. Siya ko na kanya na siguro idirugroge iti sakit tungo ini Apo Diyos. Tadi jing out sick and you will find. Ngami di pa nagdala ng ti panawen. Kat na amuan tayo. Amu tayo ti sursuro mami sa Diyos langit dagaadan. Kapsa. Kat day ta nga amu tayo nga sursuro mami sa Diyos langit dagaadan. Nga iti Diyos kat lawag ayat kan biyan. Kit paki aramid mo ti pagbasulan. Kit paki aramid mo nga marik na ti sakit kanag sakit. Kit sino kad nagaramid, di ba da tayo? Ngam ipilit mo, kat ibagam lang tanga dungo ni Apo Diyos, kaya't nangarod nga sa hanga baso. Hangad na baso, tatakuna na kanya, saan ka nung atadong mo ngarod ni Apo Diyos? Kita nyo kakabsat. Iti sarita hanga pulos nga nag-move, na-stuck isunad dyan. Na-stuck iti nga sakit. Kumbaga, gaputan baga ni Ama di jay, ijelatan. Kit mo alaan payo dagi jay nga paspasama. Nga bisa, ayan na nga rudye ko na ni Ama nga pagadalan, pagamirisan. Kit ayan na nga rudyan di adal nga naawatan tayo. No itiin tayo lang ta nga ipasat iti kapanunutan tayo, nga ti sakit, dungo ni Apo Diyos. Walang move on. Andun ka lang din. Hindi ka po pwedeng mag-move. Kasi nandun. Iti ko na ni Ama Martiniano, iti tunggal balikas, adda ka balinan na. Kati tunggal ka balinan, kabsa, adda ka palawagan na. Kabsa ko. Iso nga, dito ito tamasapul nga maipalawag. Kabsat ko. Isungag nga, deto'y sursuro may mesa nga Diyos langit nagaadan. Iti napalpalabas nga al-aldaw at dadagiti salitaan nga pasat nga di ko nakaroden nga imbaga ti may sa kabsat iti nga anos pasensya konsensya sentensya. Isu nga adamot lang di salita nga kunana at paganagan anos. Adamot simumbat nga kunana nga oray mo kang jag taktakaw nagan anos sumot nga nagpalpaliw.
iti ngamin pan nakaamok daytoy kabsat. Ang salaminanan ng bawat salita uray payja kunatayo anos pasensya pa kumbaba. Isu iti lawag ayat kenbiak. Ta iti kinapudno hamu basta mabaling nga ipakumbaba. Ta day takit lawag. Day takit biag. Day takit ayat. Kat no impakumbaba mo. Kat simurot kan iti kayat da. Iba-ibaga nga rod nga panagpakumbaba. Ngam kasanupay nga rod lawag ayat kenbiak. Hindi na po magsasucess, mga kapatid ko. Katulad ijay may nga puntuhan. Iso nga, deto'y ipilpilit na kadamay sa kapsat nga nag-istorya nga kunana di mawat na kanong itiya pamakawan, hindi umungan ta ijay nga pan nakialam da kit nakipag sinupyat da hindi umungan. Deto'y kakabsat kanayon nga may apply di anos pa kumbaba nga sarita. Ngam day ta kadi nga panang i-apply dati anos pasensya pa kumbaba. Adadjay kadi di lawag ayat kambiyak. Awan kakabsat. Awan. Ta iti masapul nga masaham mo nga masapul nga ipakumbaba di lawag ta di lawag masapul nga agbray. Pag na ipakumbaba di lawag awanen failed ka ityan. Kabsat. Gusto nga kung nakitikabsat, siguro na dayjay dakdak amatan da, nga anos pasensya pa kumbaba, no adda kanyak, awanak siguro dito. Isu nga deto'y kakabsat sikunak nga hangko ipaga nga kamalihaan. Ngam sikunak karudan, ang bawat usapan natin, ang salaminan ng usapan natin ay liwanag buhay at pag-ibig. Liwanag buhay at pag-ibig ito. Kasi ang usapan dito, ura di sarita nga ro din, iti nangidarom da ito nga sursuro, kat iso iti maestro, abogado, maestro, doktor, ken padi. Iso na kita tinangidarom da ito nga sursuro. Kapsat, apa inya tinarami da ito nga abogado. No? Isu na tinangibaga nga ni Adan si babasol. Oh. Kat dati nga maestro, pinanagnagan na. Nga ni Adan kat nagbasol. Uray mo ila daytoy abogado. Isu dati tin ay to'y doktor. Number 1 dito nga doktor. Nga na managnak nga dabasol na Adan. Apay, wunta ko na Diyos nga haan namot nga mapanagnagan. Diyos nga awan iji aramid kuna na awan makita. Tangamin ti kayat da nga makita kin kayat na nga ipakita da. Aji birbiruken da nga Diyos. Kapsat. Ngam anya ti kunada ni Adan kunada awan lang langana. Awan des disiplina na. Apay nga kunada nga awan lang na wenta awan bestena. Nabsa. Apay nga ibagada nga ni Adan awan disiplina na. O kitang tatarimwar. Ibagada nga apay ibagada nga awan disiplina ni Adan. When atadagita anak na naka-Amerikana dan naka-alinyado dan isuna nakabaaglaem. Kaya rin kita ta. O uri di Senado. Nabsa. Puro daan nga naka-Amerikana. Numaban di dyan may isa nga hanga kasi tibado na naka-t-shirt lang, unoan niya lang naka-short pan, ay awan disiplina na. Awan disiplina na. Kasi DJ Cole, dati ngamin matawag nga coding itibado. Kasi di jay kabsat. Isungar nga ngam, no alang ang takakabsat ko, isong object ko namin tinapalpalabas ng aldaw. Iti sarita nga disiplina. Adal. Adal dahil. Sino tinagpanuray, sino tinagaramid, sino iti nagkaroon dito nga paganurutan nga disiplina. Dagiti di adal. Di adal.
adaan-adal na kakabsat. Tinang buo, iti sarita ken paganurutan nga disiplina. Kakabsat ko. Tamiyo, apay nga kunada nga ni Ama Adan, awan lang na, awan disiplina na. Wala ata awan adal na. Sino tinang panuray no alangan ta? Iti ayan dagiti kagimungan, ayan ti pagadalan, di tam nga mabirukan, iti sarita nga disiplina. Ngem iti pagtaengan, nga ti ama ken ina ket awan ti adal na, handa agibaga, iti disiplina, ngem ti bagada, sursuro. Ngapsa, ket dayta mo nga sarita, naala tayo. Ngapsa, na-adapt tayo dayta nga sarita. Ket asino, tinangbuo iti disiplina, paganurutan iti unag ti promise land, dagiti adaan-adal na. Adaan-adal na. Asino ti mangi palpalawag, asino ti mismo nga mangi tangtangken dayta nga disiplina. Adaan-adal na. Iti awan ang muna kinawan adal na, sumurot ka awan nga among awan da adal mo. Ngapsa. Ngem iti paset ti sursuro. At da adal mo ken awan, sursuro saritaan, hanga disiplina. Ngapsa. Isu di sarita nga no alaan ta kakabsat ko. Iti napalabas at iti sarita, iti Diyos awan disiplina na, ni Adan awan disiplina na. Sarita da kita. Kaslahaan samot nga napintas nga saritaan, ti Diyos awan disiplina na, ni Adan awan disiplina na. Hanga napintas nga sarita niya. Kaya rigmut laang niya saritak iti, nga kunak, iti Diyos awan adal na. Napakarupay, at pa yung bagat, iti Diyos kunak, awan adal na, awan pa iti, awan adal na, dapay mo, awan talino na. Saritak dayta iti. Kat dayta impose ko pa'y dayta nga Diyos awan ti, awan adal, awan nga nagadal namin, awan adal na, ken awan talino na. Tatakunada kanya, hindi daw totoo yun, kasi ang katotohanan, ang Diyos daw, matalino. Pero, mapantapay umuna nga sarita tatay, Diyos awan disiplina na, Diyos awan adal na. Iti ngamin Diyos, kabsat, verbo isuna sarita. Kasano nga ti sarita, ket ada disiplina na. Oh, hanga tao di Diyos, kasano nga ibaga nga, di Diyos ada disiplina na, kunang kahang mga tao. Kabsat, ngam no alangan ta, kabsat, apay nga awan, nga minsan di ko nakarugan, iti sarita nga disiplina, pinartuat, iti adaan-adal na. Ngam ti awan ti adal na, kabsat, iti sarita na, sursuro. Sursuro. Tata, anya nga rutinak dumaan na, di adal, kanawan adal na. Kabsat, kat no alangan tapagan nurutan, iti sursuro. Kabsat ko, anya ti sursuro, anya ti Diyos mismo, so di may sa nga, i-check ko nga salita, iti Diyos awam lang ti sursuro na. Tatamang ibaga, ti sursuro ti Diyos. Haan. Tati Diyos mismo, di sursuro. Tati sursuro, may sa nga Diyos langit dagadan. Hanga sursuro ti Diyos dajay, ta mismo nga di Diyos, ti sursuro. Kaya't nangarod nga sa word, mismo nga di Diyos, di disiplina. Isunamot lang di sursuro. So nga ibagada nga, may pasat nga, iti Diyos awan disiplina na, talaga awan disiplina na, awan bagi na. Diyos nga rin isuna, o yapantan. Dakilang lumalang, God Almighty siya yung liwanag. At nga ta disiplina na dahil na. Kit awan mitbagi na, agtungpalo na mangyarami di sursuro. Gabsat. Ide nga punto nga saritaan. Gabsat ko. So anong alangan ta, mismo nga DJ Diyos, di sursuro, apay nga iso DJ. Iso na nga minti paganurutan. Ngam ti problema,
haan tayungot na amoy ti Diyos, kasano tayo nga rog nga, tanggapan nga isukot paganurutan. Tayo ti Diyos lawag ayat kembiyag. O, paganurutan data. Kapsat. Paganurutan. Isu nga di kapsat, iti panagibaga na nga, apay nga ikasdyan, pagsasaritaan, ti disiplina. Nga mintunggal may sa kada tayo, si tayo ti mangyaramid. Kapsat. Kat no adda ti may sa kada tayo, nga mangipatungpal, kagaya diretsong usapan, ni inalagrimas ini. Isu ti mangipat patungpal, iti naaramid nga disiplina. Dagiti disiplinaan na, kagurada isuna. Kagurada isuna. Kasi tinitignan nila kung mayroon di paganurutan nga susuwayan na. Kat no ada sinuway na, hamo mabalin gamin isuna nga. Kasi siya yung ano parang kagaya niyang sinasabi nga nila na yung mga senador natin na lawmaker. But we all know that the lawmaker is actually the lawbreaker. No? Apay. Isungarod dito, tamod nga rod, ijisursuro, no sinadyak sa sarita. Natural nakikita ang tagdandangan. Kan, nagmamasid ang mga nakikinig. Ang kanya kayang mga katuruan, or ang kanya kayang mga sinasaysay, ay napapatutuon niya kaya sa mismong katawan niya. Yun yung mga bagay na nagiging karga ng utak niya. Karga ng utak. Isuga iti may sa nga kabsat. Amo yu dito ikit na may sa nga banag nga narigat nga pagsasalitaan nga wala akong magagawa kasi lagi itong pumapasok na usapan. Iti panakpamati kunada makita iti aramid. Okay, another one. Iti panakpamati kunada manan iti nanggagam ka ni ama masapol i-implementam iti bagim. I-implementa iti bagim. Puro kasya, puro aramid i-implementa. Ngayon, ito ay katulad lamang mga kapatid ko. Ang bagay na. Itong di gamin, mapanan di nuance na di katuruan kit implementation ng usapan, mapanan di anos pasensya pa kung babati salitaan. Tatan, iti day ta anos pasensya nga salitaan, kasanong, halimbawa like ako, iti sarita ka na kayo tata, ala, kita anos pasensya pa kung baba, dahil kit salita yan ni Ama Martiniano. Ngayon sabihan kita, Brother Petronio, kailangan na kuwan kasi ang nang nais ng ama at ng ina isa pagpapakumbaba, pagpapasensya, konsensya, pagpapakabait. Ngayon diretsong usapan, how do I know na mapakumbaba ka? Di ba? Hindi ko alam na mapakumbaba ka. Hindi ko alam na mabait ka. Kaya nga kagaya nung sinasaysay ng isang kapatid sa akin, nga kunana sa nga pulo nga bilin hangkag takaw. Apay di pangibagbagam sa nga pulo nga bilin hangkag takaw, amon ka din ang takaw di uno saan. Hamo-amo Hamo-amo. So biling sinasabihan mo lang ganyan, hindi mo alam. Kung siya ay, kaya nga sabi ko, aji agsarita, yung magsasalita mismo, hindi natin alam kung di kami mamagbaga, hamamuno di magbaga ang kinasisya at isunan ng sikain. Kaya ngayong usapan nga, kastoy implementation sa katuruan na ganito, hindi mo alam kung ini-implement ng kausap mo Hindi mo alam kung ini-implement ng kausap mo. Parang kagaya, diretso ngayon, no? Alimbawa lang, si Brother Ladyo Pakiring, pagbagaan na, Sister Alma, ti kuna ni Ama gamin katwa. Iso dito panagpakumbaba, pasensya, konsensya. Dito iti isarita. Kung sasalaminin natin, ano bang ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Alam niyo, ang napakabilis na usapan dito, DJ lang panaki umuti Sabado kan Domingo, and you will forget everything. You will forget you're going to escape yung mga bagay na responsibilidad that's supposed to be. Mapangka kumakasaran. Ngimhang ka mapanta, umakimong kalaingin.
yung gagawin mo na yon na to escape yung kasiyahan na yon at makiumo ka. DJ makiumo mismo ka kabisa. Kit basit ti panagpakumbaba. Aja. Basit DJ ti panagpakumbaba. Then DJ diretso salita. DJ makiumumong pagbagaam. Nga makiumumong. Kasano dito? Hindi lamang po. Hindi kasi natin alam na hindi lang yung kumbaga mapagpakumbaba ka sa tao, hindi ka lang sumasagot, hinahayaan mo siya. Yes, yun ay pagpapakumbaba. Pero paano ang pagpapakumbaba sa Diyos? Ngabsa, ito yun. Kaya nga, Kanada nga, i-implementa tayo, tibagi tayo kung ano yung maganda na sinarinig natin kay Ama, iaramid tayo, tibagi tayo. Anong alam ng nagsasalita kung yung mga nakikinig is mas mabuti sa kanya, bagbagaam? Or yung pagsasao, makunanan, kakabsat. Iba pala, kasi meron akong naalala. Nga kunana ini, di salita ijay, ano na to yan, dyan ang ayan, nga kunana. Ang bulag daw, hindi po pwedeng siyang mag-iya ng daan. Ang nangyayari yung bulag sa katotohanan. Ang sinusunod natin, ano yung bulag sa katotohanan? Yan yung mga pari, yung mga ministro, na gumagamit ng libro Biblia, na nagsasaysay ng salitang Diyos daw, di umano. Yan ang mga bulag. Parang kagaya nung isang naano ko sa Facebook ngayon. Nagpapaliwanag daw siya sa Holy Eucharistia. Imagine mo yun. Holy Eucharistia daw. Tapos ang naririnig ko na pinapaliwanag niya, yung essence. At yung essence na pinapaliwanag niya, yung kandila. Yun daw, kung wala daw yung wax, at yung wala yung pabilo, yung wax lang, hindi magiging kandila. Kung walang pabilo. Kung pabilo lang, walang kandila, hindi rin kandila. Kung pabilo lang, walang wax, hindi rin po pwedeng kandila. Parang kagaya din yan. Pag tao ka, wala kang buhay, hindi ka tao. Pag buhay ka lang, wala kang katawan, hindi ka rin tao. Ganun po yun. Kaya nga suji ko nagkaroon din, kadagiti, mangibagbagata, ako lagi kasi nilang nagpapasin ng usapan. Kastoy kami implementasyon, pagpapakumbaba. How would you going to know na yung kausap mo is mapakumbaba? Kagaya nga nung sinasabi, hanggang huwag kang magnakaw. Bakit alam mo yung kausap mo nagnanakaw? Huwag kang makiabig. Bakit yung kausap mo nakikiabig ka? Hindi pa. Hindi natin alam ang mga bagay na yun. Kaya yung usapan na implementasyon sa sarili, ang mga katuruan, mahirap na usapan yan. Kasi hindi mo alam kung yung kausap mo mas mabait sa'yo. At kung papaano niya ginagawa ang mga bagay-bagay, hindi rin natin alam. Hindi natin alam. Bakit sabi ko hindi natin alam? Kasi nga kagaya niyan. Sabi ko sa inyo, mayroon akong nabasa. Isang mananahi. Mananahi yung isa, namimigay. Yamimigay. Ang sabi nila yung mananahi, maramot. Kasi hindi namimigay. Yung nagtitinda, namimigay. Pero hindi nila alam na yung binibigay nung nagtitinda ay binibigay ng mananahi. Ganyan din yan ngayon. We cannot judge someone else. Kaya nga, ang narigat ni mamagbaga kasi hindi natin alam ang bawat isa sa atin. Hindi natin alam kung yung kausap natin is mas mabait pa sa atin, mas mapagbigay pa sa atin, mas maunawain pa sa atin. Hindi natin alam yun. Kasi ang tunay na mapagbigay at maunawain, hindi niya sasabihin, maunawain ako. Never na sasabihin. Kagaya lang din niya ng milyonaryo. Ng milyonarya, no one, walang mayaman na sasabihin, iproproklama niya ang sarili niya na mayaman ako.
Wala. Ngunit ang taong nakapaligid sa kanya ang magproproklama, mayaman yan. O ang mga taong nakakakita, mayroon na siyang sasakyan, may malaking bahay, may maraming alahas, hindi siyang magsasabi mayaman ako, kundi yung mga nakakakita, mayaman yan. Ganyan din po sa ugali ng tao. No, ganyan din. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kagaya ng mga pinopost nila, na kailangan daw, sumunod tayo. Kasi may nagsasabi dyan na, sabi nung isang sabi ng post ni Jesus Christ daw siya, I am the God. Sabi niya, ako ang Diyos mo na bumubuhay sa'yo. See? Yang palang na salita ay patunay ng peke siya. Dahil, kaya nga sabi ko sa kwento, doon sa comment, hindi naman sinabi ni Adan na Diyos siya, kaya hindi siya sinamba na Diyos ng kanyang mga anak. Yes! Hindi niya talaga sasabihin yun at hindi niya kailangang sabihin yun. Kaya nga kwento, idinalpasan ti darom. Mamin anudan nga umangas kat umangas. Kabsa, kat iti pinagangas na. Kabsa, kat mabising darat tamit, mawaw darat tamit. Ijay dapay lang nga namati. Nga ni Adan kat Diyos. Apay, uwanta idi Adan ni Adan. Kabsa, idi Adan ni Adan, iti panagangas da. Napsod da. Iti amin nga dawatan da. Mapada. Nang iti kaawanan nga personal ni Ama Adan, iti sibay da. Uray pa'y mamin ano da nga umangos, mabisin da nakita. That is the truth, mga kapatid ko. Kaya doon pa lang nila napatunayan. Kaya nga sabi ni Ama, doon pa lang naganap yung salita na o yung kararag nga amami nga adda sa dilangit. Isa di siya patapag. O anya ti pamanagnag kuna na. Nga ti Diyos sa dadya langit. Wen tagapoy di kararag nga amami nga adda sa dilangit. Ngem kamali. Ta supposed to be di jay amami nga adda di talawag. Apay nga amami nga di talawag. Wenta ni Ama Adan ada jay lawag isuna. Hanga nakatapaw jay langit. Kapsat. Tadya ko na nga ruti kapsat ay. Kapsat. Imagine mo, idi rugrugi, iti ko na ni Ama, adda ni Ama Adan, jay lawag, kata nakatakdar, parang ano siya, parang mayroon yung bang may hawak siya. No? May pana na hawak, sibat. Pero, doon sa isang kwento, Adan ni Ama, Adan ni Lawag, nakaindayon niya. No? At kagaya ng salita ng isang kapatid, pag tayo daw ay nakapagpatotoo, makikita natin ang Diyos mataan. Suji ko na namot ni Ama, iti pan nakalinis, pan nakamuta yun, iti kinapugno kaabsat. Mapurong tayong day tangalawag at makita tayo ni Ama Adan di jay mismo lawag at jay mapurong tayo. Yun yung sinabi niya. Patunay na ngayon, kakapsat, hindi natin kaya nga na makita yung liwanag ng mataan. Yung mismo mapurong tayo. No, we can't see it. Kasi napaka-bright niya. Siya ko na ni Ama, hindi nga, apa iti tao, iti panangkita na iti Diyos at murarag. Matagal nang sinasabi na ang liwanag ay Diyos. Ngunit wala kasi sa atin yung patotoo at patunay. Sa ngayon pa lamang na iproproklama, na ipapahayag natin yung patunay at patotoo. Mga kapatid ko, at ano yung mga patunay natin na ang dakilang lumalang ay ang liwanag. Sapagkat ang Diyos ay hindi dilim. God is light, mga kapatid ko.
Ang Diyos ay liwanag. At ang liwanag na yan ay siyang pag-ibig ng Diyos. At ang liwanag din na yan ay siyang buhay. Ngayon pa lamang napapatunayan niya. At ngayon pa lamang na ipapaliwanag. Kasi ang katotohanan, kung ito'y katotohanan lamang at hindi mo maipaliwanag, ito ay magiging peke. Kagaya nito, yung usapan, no? Saan ka nang galing? Ang sagot ng mga akala natin is mga pilosopo na sabi nila, galing ako sa tatay ko, dumaan ako sa nanay ko. Ngayon, tama yun. Totoo yun. Ngunit ang next na patunay na ikaw nga ay nakaalam nga ng tunay na kwento at katuruan, paano kang nagmula sa iyong ama at dumaan ka sa iyong ina? Ano ang kwento nito na nakabalot dito? Kung hindi mo alam ikwento nang nagmulang ta istorya, yung tikinapod mo, hindi mo talaga naintindihan. Kaya ito is usapan lamang ng mga sinasabi nila na pilosopo masarita. Apay nagpaling nga pilosopo. Dalawa ang pilosopo, the philosophy is the truth. Ngunit pag ang pilosopo ay pilosopiya mo, mga kapatid ko, ibang usapan na. Kasi tama nga, nagmula tayo sa ama. Dumaan tayo sa ina. Sapagkat nung tayo ay nagmula sa ama, tayo ay tubig o tayo ay buhay pa lang. Buhay yan. Kaya nasabi ko kanina, what is the essence of being a human? Ano patunay natin sa ganyang bagay? Kasi tayo hindi matawag na tao kung tayo ay katawan lamang na walang buhay. At hindi rin tayo matawag na tao kung buhay lamang tayo na wala tayong katawan. Kung tayo ay katawan lamang na walang buhay, itong tawag na bangkay. Sa Tagalog, ito pa actually tinatawag na mga labi. Pero kung tayo naman ay buhay lamang na walang katawan, ay ikay multo na. Ghost sa English. Multo ka na yan. Eh wala kang katawan eh. Kaya nga sabi ko nga, yung sinasabihan nila na, sabi nila na, ano tawag dyan? Sinasabi po nila na ang Diyos hindi makita sa mataan. Kasi hindi nga, liwanag, buhay at pag-ibig, makita mo nga na tao yan. Hindi mo makita na mataan. Hindi mo makita na tao yan. Kasi Diyos siya. Hindi mo makita na ang Diyos liwanag. Hindi mo makita na tao siya. Ang buhay, hindi mo rin makita na tao. At ang pag-ibig, hindi mo rin makita na tao. Ngunit sa pangunawa at kaalaman natin, malalaman natin na ang liwanag, buhay at pag-ibig ay naging tao siya. Dito na natin. Kaya hindi ka po pwedeng magtapos sa isang usapang tunay na ang Diyos ay hindi makita. Kasi ang buhay at ang pag-ibig, hindi nga makita yun, pero Diyos sila. Ngunit sa pangunawa at kaalaman ng bawat isa sa atin, malalaman natin na ang Diyos ay makikita. Dahil ang Diyos, nagkatawang tao siya. Even though na sinasabi nila that God never become man, mga kapatid ko, kaya nasabi ko minsan, marami ang nagsasaysay, or yung sinabi ni Ama Martiniano na ang sabi niya, to learn what is good, 1,000 days are not sufficient. But to learn what is bad, 1 day is too long. Ngunit sinabi pa rin ni Ama Martiniano, ang sabi niya, small learnings are dangerous. Ito ngayon yung nakakatakot. Kasi all of us has actually known too little lamang. Kunti lang yung nalaman natin. Idiretsong usapan ko sa akin, sarili ko. Oh. Kasi ako, sinasabi ko sa inyo, na I was actually claiming as myself na, tinan mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko malaman kung ilan sa kanila, ilan sa kanila ang nakaunawa sa salita ko.
Ang maestro ko, si Bakane, si Tobias, si Talosig. Mayroon pang iba. Mga kapatid ko, kung iisipin natin, ang bawat isa sa kanila, may kani-kanyang talino yan sila. At ang talino na yan, mga kapatid ko, diretsong usapan, na-adapt ko. So yung talino ng tatlo, plus yung pangunawa ko, together, 4 na katalinuhan. Ngayon ang problema, kung makidiscuss yung isa, hindi niya alam na mayroong backup ako. Kasi hindi, yung alam niya, yung katalinuhan niya, solo lang yun. Ako 2 yung katalinuhan meron ako. O 3 pa nga. Bakit? Kasi yung ibang nagpakingganan ko nga. Nakinig ako sa mga teacher ko. Yan na ngayon, kaya tingnan mo, yung bawat narinig ng isang tao sa atin, narinig ng isa, magpipilitan yan sila. Ito yung sinasabi ni Ama, small learnings are dangerous. Kasi pilitan na ito ang nangyayari. Ang pinakamahirap siguro nito ay ang punto na nagmaster, mga kapatid ko, ng mga bagay na pamagbaga ni Ama. Abay nga kunak, ang pinakamahirap yung nagmaster ng pamagbaga ni Ama. Because we always look at them the same as yung word nila. The same as yung word nila. Kagaya nung, alam na natin, no? So, being mga ganong bagay, siyempre, lagi mong sinasabi, at ang pinakamahirap nito, sabi ko nga, kasi sabi ni Ama, ti sa kukwam, di mismo saritam, timang tesent lang kanya. Yun yung napakahirap, mga kapatid. Kasi hindi natin namamalayan yung salita natin. Kasi nga sabi ko nga, ang salita hindi makita. So being hindi makita ang salita, hindi natin malalaman kung kailan magdri-dribble sa atin. Hindi natin alam yun. So itang abana, itang paset, ito yung bagay na kailangan unawain natin. Madali kasi kagaya dito sa Motherland, lagi nilang sinasabi, napakabilis na usapan. Inong ngamin di sa uni Ama, no samo amo yung question is a blame. Pero kung titignan natin ang bagay na ibalik mo yung katuruan sa kapwa mo mag-aaral, napakahirap nito. Kasi once na nagbalik ka ng question, may kaakibat nito na wala kang alam. On the negative side. Pero sa positibong pananaw, ang pagbabalik ng tanong ay pagpapakumbaba. Kaya nga kung titignan mo, maganda yung salitang pagpapakumbaba, ngunit ang mukha ng pagpapakumbaba, mostly hindi natin naiintindihan. Ang pagpaparaya ng sarili, pagpaparaya ng panahon, o pagganap. Kaya nga napakahalaga ang pagganap ng Sabado at Linggo. Kasi ito'y pagpapakumbaba sa dakilang lumalang. Pagpapakumbaba sa buhay at katawan natin. Kaya nga sabi natin, respeto. Ngunit kung ito'y hindi mo kayang ganapin, paano ka magiging salaminan ng pagpapakumbaba? Mga kapatid. Kasi kung titingnan natin at isipin natin kung ang pagpapakumbaba ay ang kaya natin, no? Nga kuna ni Ama palabas ang aming nga sarita. Ito na yung masasabi ko na sometimes we fall, sometimes we stumble. And another one, mga kapatid ko, ito kasing bagay na ito, yung sabi na nga lang ni Ama nga, magdungog ka at dungog kayo. Ito yung isang bagay pag ikaw kasi nakikinig ka, sino at ilan sa atin ang nakakaunawa na pag pinakinggan mo yung tao,
Yung sinasabi ng tao, ibig sabihin nagpapakumbaga ka. Ngunit kung hindi mo siya pinapakinggan, ano mo sasabihin nagpapakumbaga ka? Siya ni ama kanya kidi eh. Denggam ti aming aksarita, wala niya bagbagana, denggam. Apay, wen tagay pa ng respetong itibiyag kong bagina. Kasi you should have better things to do. Kaya lang ang problema, andyan siya nagsasalita, so talikuran mo na muna yun. Siya pakinggan mo. Ibig sabihin nun, nagpakumbaba ka sa kanya. Yun ay mga bagay na hindi natin naiintindihan or hindi natin makuha at maganap na ito'y bagay na pagpapakumbaba. Mga kapatid ko. So dito mga kapatid ko, ano itong pakikinig? Ito na yung sabi ko sa inyo. Ang mga bagay na yan ay kailangan ng salaminanan natin, liwanag, buhay at pag-ibig. Kaya ito yung sinasabi ko sa isang kapatid. Kagaya sinabi kanina ni Brother Narciso, na ang sabi na, impakamuda namin itibiyag nga agnanayon. Uray iti relihiyon. Ngam iti dalan itibiyag agnanayon kadakwada, matay daw muna. You see? Pero dito ay sursuro may sa Diyos langit dagaadan, biyag agnanayon, awan tihang nga matay mo ng mga grupo sa tibagi. Ngayon, saan natin makikita at paano natin patutunayan kung sino sa dalawang salita ang katotohanan? Iti nga tabiyag nga agnanayon nga pangako ti relihiyon nga matay daw umuna, wano biyag agnanayon nga pangako ni Ama Martiniano kininay Conchita nga haang kamatay. Kunin natin ngayon yung usapang liwanag, buhay at pag-ibig. Ito'y maging salaminanan natin. Ang sabi liwanag, hindi kasagngatan. Ibig sabihin, hindi kadiliman. Pag-ibig, hindi hatreds. Buhay, hindi patay. O tingnan mo. Kung ikaw ay naniniwala sa buhay na walang hanggan ng sabi ng relihiyon na mamamatay kang muli, peke ito. Hindi itong totoong daan. Bakit? Kasi ang Diyos ay buhay, hindi patay. Paano ko sasabihin si Jesucristo ay peke na Diyos? Sapagkat si Jesucristo ay namatay. Diretso mo sa. Kung sasabihin mo, paano si Amang Adan? Kaya nga sabi namin, hindi siya namatay. Nung siya ay nasakdal, siya ay bumalik sa kanyang pagka-Diyos. Bumalik siya. Siya yung Ama na nasa liwanag. Mga kapatid ko, hindi kagaya ng sinasabi natin na namatay si Jesucristo, nanirahan sa mga nanirahan at nakisama sa mga patay, at mula doon, siya ay aakyat sa kalangitan at uupo di umano sa kaliwang braso ng kanyang Ama. You see, there is another Ama na tinatawag. While si Amang Adan, wala siyang tinatawag na Ama. Wala siyang masabing Ama. Bakit? Sapagkat kung titignan natin, yung salitang Diyos naging tao mismo, ibig mong sabihin, nung siya ay naging tao, Ama niya na yung Diyos. Hindi. Ito rin yung napakatinding usapan na kaya ang Diyos o si Amang Adan ay hindi nanggaling sa lupa. Dahil ang salita, ang Diyos mismo ang naging tao. Mismo yung Diyos. Kaya maliwanag, mga kapatid ko. Ngayon, kung hindi nila mapapatunayan kagaya niya, sinasabi nila na sa promise na or sa religion. Kasi sabi nila, si Adan daw, si Cristo Rizal, ay isa lang yan. Okay. Ang problema nito, si Jesucristo may ama at ina din. Doon nila isinasama. Or likewise, si Amang Adan. Kaya sinasabi din nila, si Amang Adan may ama at may ina. Kaya nga sabi ko, ang katuruan ito, kung hindi pa sana huli ang lahat, kay Eli Soriano,
Dito na natin mapapatunayan. Kasi ang kanyang salita noon, may lumikha ba kay Adan? Ang sagot, meron. Ibig sabihin yung lumikha sa kanya, yan ang kanyang ama. Yan din ay sagot ng isang kapatid. No? Kaya daw si Adan, na taga-promise lang na may isang kapatid na nagsagot, na si Ama Adan daw, kaya daw ang tawag na mayroon siyang si Ama Adan ay mayroon daw ama at ina kasi mayroon daw naglikha sa kanya. Yung naglikha daw kay Adan ay siyang kanyang ama. Tingnan mo. Ang problema, ang langit ay linikha din ng Diyos. Ibig sabihin, yung langit anak din ng Diyos. At ang lupa ay nilikha din ng Diyos, kung kaya't ang lupa anak din ng Diyos. At si Adan nilikha ng Diyos, kung kaya't anak din siya ng Diyos. You see? Dahil sa walang pagkaunawa at kaalaman, mga kapatid ko, iso dahito yan di ko na ni ama iti pinagulbod. Habang agululbod ka, ilumlumlum na ka. Dahil din sa kawalan ng kaalaman, pinapatunayan nila na may ama at ina si Adan sapagkat may lumikha sa kanya. Yung lumikha kay Adan, yun ang kanyang ama. Tama sana yun. No? Nakapudno kuman dahil nga sao. Kasanumay kiti langit kantaga kanili pinarsuamo lang kaman nakabaling na Diyos. Di kaya nga sa di langit kantaga anak mo na Diyos. You see? Hindi naman. Kaya kung wala ka sa katotohanan, kit ipagmalmalakim, nagigibanag nga mo, nga wala naman sa katotohanan, ilumlum na ka dito ti puro question. Awan tumo lang masungsong bata. Kapsat ko. Kaya ito kailangan nating makinig. Dahil ang sabi ni Amo Martiniano, itipan na kadarom, dahil ito nga sursuro, makwestiyon ti sarita nga Adan. Hanga ti Diyos ti makwestiyon. Hanga salita nga Diyos ti makwestiyon. Taamin tayo, lahat tayo, alam na nating may Diyos. Pero ano, itong Adan na ito, kaya po magiging ganun. Kaya po sa ating lahat, mga kapatid ko, ito yung kailangan nating paghandaan. Taman bilang nga medyo nabayag, kapsat, siyempre alam niya na hinahanda niya pa lamang tayo kung papaano natin harapin ang katotohanan. Ito na yung final test kung papaano natin aalamin ang katotohanan. Gamin sa kung nagkaroon, itipan na kadarong ni Adan, na panagnagan o pinanagnagan nga nagbasol isuna. Ngayon, iti panagayat ti man nakabalin nga Diyos, man nakabalin nga lawag, iti langit kandaga nagbalinda nga tao. Tapno isuda, ti mangipakaam mo iti kinapudno, kat iti panakadarong ulit, dahil ti nga sursuro, saan nga ti langit kandaga ti tumakder nga mamaniknek ni Adan, ngem ti mamaniknek, anak ni Adan ken Eva. Aawit na po.